yung vertex power. So, ang vertex, meron tayong nasa front, kaya meron tayong sinasabing front vertex power, and that power is equivalent to the hand neutralization power. Kung minsan, ang tawag natin sa front vertex power ay neutralizing power. Sa likod naman, meron tayong back vertex power. Nakukuha naman natin yun kapag tayo ay gumagamit ng lens meter. Kung minsan, ang tawag natin sa back vertex power ay effective power or kung minsan naman vertex power lamang. Meron tayong pangatlo, hindi pala pangatlo, pang-apat na power ng lente. At ang tawag naman natin dito ay equivalent power. Now, ano ba yung equivalent power? Pag sinabi natin equivalent power, intindihin muna natin ito guys. Pag sinabi nating makapal na lente, thick lens, meron tayong refraction dito at meron tayong refraction dito. So, yung refraction na yan, dalawa. Meron tayong 1 at 2 na refraction. Bakit? Kasi meron naman talaga tayong dalawang refracting surfaces. Meron tayong nasa front at meron din naman tayong nasa likod. Now, ganito ngayon. Yung mga optical engineers, kapag nagdo-drawing sila, hindi sila magdo-drawing ng isang refraction dito, isang refraction dito. Bakit? Kasi masyado pang komplikado kapag ganyan. Now, anong gagawin ng mga optical engineers? Sa kanila, titignan na lang nila ano ba or saan ba nagkakaroon ng, parang sabihin na lang natin yung summation nung buong refraction. Technically, ito yung nangyayari. Meron tayong incident light ray. Supposedly, pag ganyan siya. Meron naman tayong emergent light ray. Supposedly, pag ganito siya. Now, if we are going to i-extend natin guys yung mga itong emergent light ray backward, yun. Parang dito lamang nabali. Parang dyan lamang nagkaroon tayo ng refraction. So, sa ilaw na ito, pwede mo sabihin dito or pwede mong isimplify na lamang yung refraction dito. Imbis na dalawang refraction pa ang idodrawing ng mga optical engineers, ang dodrawing na nila isang refraction na lamang. And that happened here, dito sa parte na ito. Now, if we go to the lower part naman, ganun din naman. Meron tayong ilaw dito, yung incident light ray natin, pag ganyan siya. Now, meron naman tayong emergent light ray, eto naman siya. Yan naman siya. Now, if we extend the emergent light ray backward, ayun, dito naman siya parang nagkaroon ng refraction. Parang nandyan lang yung totality nung kanyang bending. So, kapag nagdo-drawing or kapag gumagawa ng optical design ang mga optical engineers, again, hindi nila ginagawang dalawang refraction ang drawing. Ginagawa nila lagi isa na lamang. And why? Kasi more often than not naman, ang mangyayari sa mga optical devices, take for example, microscope, binoculars, slit lamp. Ano mga lente ginagamit dyan? Ang mga ginagamit na lente dyan ay thin lens. Manipis na lente lamang ang ginagamit dyan. At hindi sila gumagamit ng makakapal na lente. Bakit maninipis na lente ang ginagamit dyan? Kasi syempre, you have so much space only that hindi kayang mag-accommodate ng makakapal na lente. Masikip doon sa loob ng isang eyepiece ng isang microscope. So, gusto mong panipisin lang yung mga lente na ilalagay mo doon sa loob ng microscope. So, ano ginagawa? Imbis na makapal na lente ang gagamitin, ang ginagamit nila ay manipis na lente. Now, yung sinasabi natin kanina na kung saan nagkakaroon tayo ng simplified na refraction, itong plane na itong plane na ito, yan, yung plane na yan,
ito, yung plane na yan can be thought of yung sinasabi nating principal plane. Ang tawag talaga natin dyan guys ay principal plane. Principal plane. Ano yung principal plane? Principal plane is a plane wherein parang perpendicular siya, una, perpendicular siya with the principal axis, ito yun, perpendicular siya with the principal axis, and it is where refraction can be simplified into one. Imbis na magkaroon pa nga tayo ng dalawa, hindi na tayo nagkakaroon ng dalawang refraction. Dito na, parang sinabi mo na, dito lang sa plane na to, dito lang tayo nagkaroon ng refraction. Now, anong mangyayari ngayon? Sa principal plane, kung meron tayong iisang or na-summarize mo or na-simplify natin yung refraction gamit ang principal plane, baka naman, pwede pala tayong magpalit dyan ng isang, yan, pala yun, baka naman pwede tayo magpalit dyan ng isang thin lens. Baka pwede natin palitan ng manipis na lente ang makapal na lente. Yun ang ginagawa ng mga optical engineers. Gumagawa sila ng optical design na kung saan lahat ng mga lente na ginagamit nila ay thin lens, manipis na lente. Now, in this case, imbis na makapal na lente ang gagamitin, hindi na sila gagamit ng makapal na lente. Manipis na lente na lang ang gagamitin nila. At saan nila ilalagay yung manipis na lente? Andun or nandyan ngayon sa ating principal plane. Dito niya ngayon ilalagay yung kanyang manipis na lente. Diyan sa may principal plane. So, imbis na gumamit ako ng makapal na lente, manipis na lente na lang ang gagamitin. Now, ang tanong ngayon ganito, papalitan natin ang makapal na lente. Ang tanong, anong grado nung manipis na lente ang ipapalit mo? Or what will be the power of the thin lens that would replace the thick lens power? Ang tawag mo ngayon doon ay, eto na ngayon, equivalent power. Pag sinabi nating equivalent power, grado yon, Nino. Grado yan ng manipis na lente. Lagi lang naman yan. Thin lens power yan. Grado ng manipis na lente yan. Na ano? Na pwedeng pumalit saan? Papalit siya sa grado ng isang makapal na lente. Now, bakit mo sinasabing equivalent power? Kaya natin sinasabi na equivalent power kasi kapag tinanggal na natin itong makapal na lente na ito, ang behavior ng ilaw parehas pa din. Hindi naman nabago ang behavior ng ilaw. Kanina, ganito ang behavior ng ilaw, ng incident light ray, at ang emergent light ray niya, ito. Ang emergent light ray na ibaba, ganito. Now, nung pinalitan natin ng equivalent thin lens power, hindi nababago ang behavior ng ilaw. So, ano ngayon ang lalabas o paano natin mako-compute naman ngayon yung power ng equivalent power? Ito naman yun. May formula ngayon tayo. Almost the same as yung unang nating power, yung front vertex power at saka back vertex power. Yun nga lang, medyo iba lang ng konti. Una, sa may front at vertex power, ang formula natin, F1 plus F2 plus CT over N. Yun ang isang difference. Hindi na ngayon plus. Minus na kasi ang gagamitin natin. So, ang formula ngayon natin dito sa equivalent power, F1 plus F2 minus CT over N. Take note, the CT should be in meter pa din. Meters pa rin po ang gagamitin. Now, sa may back vertex power, F1 squared yan. Sa front vertex power, F2 squared yan.
Pero sa equivalent power, ito pa ang isang difference. Mumultiply mo na lang yan ng F1, F2. So, ang buong formula mo sa equivalent power ay yan. F1 plus F2 minus CT over N multiply with, wala akong i-square dito. Hindi na tayo mag-i-square dito. Mumultiply mo na lang yung dalawa, yung F1 at saka F2. Then you will be able to get the equivalent power. So yung makukuha mo equivalent power dito, anong mangyayari? That will be the power of the thin lens, grado yan ng isang manipis na lente, na papalit sa isang makapal na lente. So kaya yan tinawag na equivalent power. Okay po? May naintindihan po ba yung ibig sabihin ng equivalent power? So, ang equivalent power, thin lens power yan. Grado yan ng isang manipis na lente. Okay? Now, may isisingit lang din po ako dito. Yun. Kasi napag-usapan natin last time yung sinasabi nating front vertex power at saka back vertex power. Now, kapag nagle-lens meter tayo, ito yun, back vertex power yung nakukuha natin. Ito, back vertex power. Pero, guys, kapag nasa segment tayo, hindi ba kapag nasa segment tayo, para saan ba ang segment? Ginagamit natin yan for reading. Ginagamit natin yan for near task, for near work. Ang near task natin, anong mangyayari? Ang near task natin ay within infinity. So, ibig sabihin yan, ang ilaw ay diverging light rays. Diverging light rays. So much so that, strictly speaking, if you want to be bookish about this, the moment kukuha tayo ng reading ad, kung ang dapat talaga natin gawin ay piniflip natin yung lente. Piniflip natin yung ating, parang ganito, pero ito, yan, naka-flip. Ito yung ating lens meter, tapos dito naman tayo, kukuha naman tayo dito sa may bandang baba. So, naka-flip talaga yung dapat na gawin natin sa ating lens meter kapag tayo ay kumukuha ng bifocal reading ad. Yung ad ng power. So, i-flip mo siya, kunin mo yung distance. I-flip mo siya, kunin mo yung reading. Para mo makuha yung reading ad. Okay, so that is, strictly speaking, that will be the correct way to get the reading ad. Of course, very rare natin yan. In fact, pag tinanong mo yung mga practitioner, alam ba nila yan? Hindi. Why? Kasi hindi naman nila ginagawa halos yan. No? Hindi natin ginagawa halos yan. Pero, this concept will be significant, yung ganitong concept, kapag matataas na yung power ng lente. For example, sa mga aphakic lens, kapag aphakic ang lente natin, ayan, significant. Magiging magkita yung power ng distance at ng near natin. So, ganun yung nangyayari. Kailangan lamang i-flip mo talaga yung lens mo para mo makuha yung tamang reading ad. Okay, bakit? Kasi sa may reading ad, ang talagang importante dyan, ang talagang nakukuha mo talaga dyan is what? Is the front o harapan na focal length. And what is that harapan na focal length? That is the front vertex power. Yan yung harapan na vertex power. Okay. So, yun po. Now, let's go to this one. Now, guys, kunyari meron tayong power minus 1 diopter per cylinder, axis 180. Pag tinanong tayo, what are the two principal meridians dito? Anyone? Ano po ang dalawang principal meridians? Kayo naman. Section C. Minus 1 diopter cylinder, axis 180. The two principal meridians are, yung degrees nila are, kayo naman. Introducing po kayo.
Ako 180 and 90 po. Correct. So 180 and 90. So pag tinanong tayo, what will be the power on the 180th meridian? Tayo naman. Plano po. Plano. And the 90th meridian? It's 180. Ay, 180 minus 1. Minus 1. So ito yung dalawang principal meridians natin. Now, take note guys. Ang axis natin dito ay sino? Ito. Yan yung axis natin. At ang power meridian natin dito ay yung ating 90th meridian. So, this will be, or this is our axis meridian. Yan yung ating axis meridian. Now, ganito ngayon. Guys, meron tayong sinasabing approximation. O, hindi ito approximation. Ito naman talaga ito. This one will tell us ano yung magiging power sa isang oblique meridian. Now, meron tayo laging sinasabing specific na meridian. And yung specific na meridian na yun, titignan natin how far is it from the axis. Now, take for example, meridian 30. Now, nasa ng 30? Ito siya. Nasa ng axis natin? Ito siya. So, itong angle na ito is what? 30 degrees. 30 degrees yung angle na ito. So, yung layo ng 30 degrees from the 180th meridian is also 30 degrees. Now, meron tayong sinasabi, a meridian, an oblique meridian that is 30 degrees from the axis will receive a 25% of the cylinder power. Makakatanggap siya ng 25% of the cylinder power. Now, what is 25% of minus 1? Ano ba ang 25% ng minus 1? Di ba yan ay equal to minus 0.25 diopter? So in other words, yung 30 degrees, makakatanggap yan ng minus 0.25 diopter. Saan galing yung 25 minus 0.25? Kasi ang isang meridian that is 30 degrees from the axis ay tumatanggap ng 25% of the cylinder power. Yun. Ang axis, ano ang tinatanggap ng axis meridian? 0. Wala siyang natatanggap na grado. Sandali lang guys ha. Sandali lang. Ayun. So wala siyang natatanggap na cylinder power. Now, meron na naman tayo yung dalawa, 45 degrees from the axis. Ano ang tatanggapin niya? 50% of the cylinder. So pag sinabi nating 50% of minus 1, that will be equal to minus 0.50. And pag sinabi naman nating 60 degrees from the axis, tatanggap naman yan ng 75% of minus 1. And that will be equal to minus 0.75 diopter. Now, so, eto na yun. 45 degrees from the axis. Tandaan guys, saan nagsisimula? Nagsimula dito sa may axis. So, importante, alam mo nasaan yung axis mo. So, ito naman, nagsimula sa may axis. So, that is 45 degrees. Ito naman, nagsimula again sa may axis. So, nagsimula sa may axis. So, ano tinatanggap ng 60 degrees from the axis? 75% of the cylinder power. 75% of the cylinder power. Nakuha po ba yun? So, pag tinanong tayo, kunyari, minus 2 ito, minus 2. Eh, wag mong dapat yan, makuha mo, minus 2, 25% of minus 2. 50% of minus 2. 60%, 75% of minus 2.
So, whatever the power of the cylinder, yun dapat ang gagamitin nyo, ha? 25%, 50%, 60%. Basta ang importante, tandaan, 30 degrees from, magmula from the axis. Okay. Now, ganito ngayon. So by the way, pag sinabi nating minus 3 diopter. So, ano naman ang mangyayari? Di sa minus 3 diopter cylinder ka. So, pag tinanong tayo, what is 75% of minus 3? Anong gagawin nyo, guys? Ang gawin nyo lang, 0.75 multiply mo with minus 3. 0.75 multiply mo with minus 3. Ilan po yun? Anyone? 225. 2.25. Okay. So, minus 2.25 diopter. So, that will be the 75%. So, lagi lang ganun. Kung 50%, di 0.50 multiply with the cylinder power. 25%, 0.25 multiply with the cylinder power. Basta, ano ang dapat intindihin muna? Gaano kalayo from the axis. Gaano siyang kalayo from the axis. Now, yung layo from the axis is two-way. Two-way yan. Why? Kasi nasa kalahati pa lang tayo dito pa lang tayo sa kalahati na yan. Pero we still have another half. Meron pa tayo. Hindi ba meron tayong another meridian sa left side naman? To, take for example, ito, 120. 120, may axis tayo dito. Ayan ang axis natin. Now, 120 is how far from the axis? Gaanong kalayo ang 120 from the axis? And that will be equal to what? Anyone? 180. Bawasan mo ng 120. So, ganong kalayo ang 180, ang 120 from 180? Kayo naman? 60 po. Correct. So, that will be 60 degrees. So, kung ang 120 ay 60 degrees from the axis, ano tatanggapin niya? Ilang percentage? 75%. So, tatanggap siya ng 75%. Ano ba yung cylinder power natin dito? Minus 1. So, tatanggap siya ng minus 0.75. But then again, meron na naman tayo another meridian. Ito namang 135th is what? Ang 135th naman is how many degrees from the axis? Siya naman ay 45 degrees from the axis. So in other words, tatanggap siya ng 50% of the cylinder power. And sinong meridian naman, o kayo naman magsabi, sinong meridian naman ang 30 degrees from 180? Anyone? 150 po. 150. So, yun naman yun. Okay. So, yan po yung 150, tatanggap naman siya. Ilan lang ang 150? Sabi natin, ang 150 ay 30 degrees from the axis. So, kung 30 degrees from the axis, tatanggap lamang siya ng 25% of the cylinder power. So, again, tandaan, lagi dapat ang pagkuha natin nagmumula or nanggagaling sa may axis. Nagmumula or nanggagaling sa may axis. Okay? Now, pero kung sa quiz nyo, tanungin kayo sa quiz, sabihin, ang meridian, 30 degrees from the power meridian. So, doon ang ginawang reference sa quiz. 30 degrees from the power meridian. Now, ang isang meridian,
that is 30 degrees from the power meridian is how many degrees from the axis. So, in other words, what I'm trying to say is, kapag nililito kayo doon sa may quiz nyo na ang sinasabi na ang meridian ay 30 degrees from the power meridian, ang gawin mo, i-analyze mo siya. Kung 30 degrees siya from the power meridian, ganong kalayo siya from the axis? Kasi, ang kailangan nating laging reference ay galing sa may axis. So, kung ang isang meridian, kamukha nito, ay 30 degrees from the power, yung meridian na to ay 60 degrees from the axis. At yun ang kailangan natin. Na-gets po? So, kung minsan kasi, kung sasabihin doon sa quiz nyo, nagmula ng galing sa may power meridian. So, gawin nyo na lang clue yun, yung ganong statement na nanggaling siya sa power meridian. Pagkamat nanggaling siya sa power meridian, i-analyze nyo, ganong kalayo naman siya from the axis. Kasi nga, lagi dapat ang kinukuha natin ay nanggagaling sa may axis. Okay, yun. Ganun ha. By the way, eto na ngayon. Etong 1, 75, 50, right, plano, lahat yan ay galing kaninong component? Kaninong component yan? Lahat ng mga yan, guys, ay galing dyan sa ating cylinder component. Yan yung mga, yung 1 na yan, yung plano, yung 25, 50, 75, galing lahat yan dito sa ating cylinder component. Yan ay binahagi. Yan ay contribution, nino, ng cylinder component. Pero, kapag meron tayong spherical component, kunyari, meron tayong minus 2 diopter sphere combined with minus 1 diopter cylinder, axis 180. Sino ang tumatanggap o sino sa mga meridian na to ang tatanggap ng minus 2? Sino-sino sa mga meridian na yan? Anyone? Sino po sa mga meridian na yan ang tatanggap ng minus 2? Sino po? 0 is 180 po. Ano po? 0 and 180? Hindi lang. Actually, lahat ng meridian ay makakatanggap ng minus 2. All meridians are receiving minus 2. Bakit? Kasi galing, yung minus 2, galing yan sa spherical component. Hindi ba sabi natin, a sphere has equal power in all meridians? So, ibig sabihin, lahat ng meridian makakatanggap ng minus 2. As such, ano sabi natin kanina? Yung plano hanggang dito sa minus 1, bahagi lamang yan or contribution lamang yan, nino, ng cylinder component. Pero, meron kang binigdag na minus 2 na spherical. As such, yung minus 2 na spherical, pwede mo sabihin, ang 180 or plan or 0 na meridian ay tumatanggap ng minus 2 at saka ng plano. So, ang total power ng 180 natin ay minus 2. Ang 30 ay tumatanggap ng minus 2. At saka ano? Minus 0.25. So, ano total power sa 30? Minus 2.25. Same manner, ang meridian 45 ay tumatanggap ng minus 2 na galing sa sphere. So, ang total power sa 45 ay minus 2.50 diopter. Ito naman, minus 2, tumanggap din ng minus 2.75 diopter. At ito naman, 90 natin, tumanggap ng minus 2. So, ang total power niya, minus 3. So, dito, ganun din yan. Minus 2,
tumanggap siya ng minus 275. And so on and so forth. Okay? So lahat ng meridians nakakatanggap ng minus 2. Bakit? Kasi yung minus 2, kung sakali lamang meron tayong spherical component na minus 2, all meridians will receive the power of minus 2. Okay? Na kuha po ba yun? Na ito, yung mga yan, yung plano, 25, 50, 75, minus 1, lahat yan galing lang yan kay cylinder. Lahat yan galing lang kay cylinder. Huwag lang kalimutan, idagdag, kung meron kang spherical component, dagdag mo pa rin yun sa may total power ng inyong meridian in question. Okay? So far po ba, nakakasunod po ba? Okay, very good. Now, ganito ngayon. Paano kung hindi na tayo 30 degrees from the axis? 45. Wala na tayong ganyan. For example, tinanong tayo, anong power sa meridian 17? Ano ang magiging grado dyan? Ano ang magiging total power sa meridian 17? So, anong gagawin natin? Hindi na natin magagamit yung eto. Kasi wala naman ng 17 dito eh. So anong gagawin natin? Ang gagawin ngayon natin ay meron ngayon tayong formula. Ito na ngayon. Madami na yung formula natin. Kung ako sa inyo, bumili kayo ng index card, tapos sa index card, ilagay nyo yung isang formula, tapos sa likod, meron kayong sample problem. Okay? Gawin nyo na yun ngayon kasi pag nag-ipon ng formula nyo, mahirapan kayo mag-memorize. Okay? Magagamit nyo yun. Recently, nag-board exam. So, natapos yung last day ng theoretical board exam kahapon. Optics kahapon, ang huling subject nila. So, napakadaming formula nun. So, kung ako sa inyo, mag-notes na kayo regarding sa formula nyo. Okay? Or kaya, screenshot nyo na lang yung nasa canvas nyo. By the way, yung lesson natin nasa canvas po, ha? Ito. Pag tinignan nyo po yan, yung pinag-uusapan natin ngayon, ayan, nasa canvas. Okay, yan, sa canvas po yan. So, anyway, discuss na lang natin ito ngayon. Now, take for example, ganito ngayon. Binigyan tayo plus 3.25 diopter sphere combined with minus 1.75 diopter cylinder, axis 110. Now, intindihin muna natin guys. Ito ang given natin. Yan yung given. Now, i-plot mo muna lang din yan. Ito yung i-plot natin siya. So, ito na yan. Okay? So, ang axis natin ay sino? Ito ngayon ang axis natin. 110. Yan ang axis natin. 110. Yan, yung naka-bold na linya. Now, ano ang tinatanong? What is the power on the 180th meridian? Nasaan ba yung 180? Ito naman yun. Now, ito ngayon ang meridian in question. So, ulitin natin. This is our axis and this is our meridian in question. Now, parang kanina, yung 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees, nagmumula yon sa may axis. Now, ganun din naman ito. Pag sinabi nating pag sinabi nating angle alpha, ito yun. Ito yun guys. Ito yung dapat natin intindihan. The angle alpha, ito yun. It is the angle between the axis meridian and the meridian in question. Pagitan nung meridian in question at saka axis. O ito yun. Ito na yun. Yung dalawang ito, pagitan nila. Axis natin ito. Axis natin yan. At meridian in question natin is the 180. Tanong, ilan daw yung angle na yan, yung pagitan na yan? Siyempre, di ba, ang gagawin mo lang dyan, 180 minus ilan? 180 minus 110. And that will be our angle alpha.
So yung angle alpha natin ngayon ay equal to 70. Okay. Ang importante guys, lagi yung pagkuha natin ng angle alpha. Why? Kasi sa formula natin, madali lang naman. Spherical component. Ito na yun. Spherical component. Yan na yun. Given na yan Cylinder component. Ito na yun. Yan na rin yun. Hindi ka na mag-iisip pa. Ano lang ang technically i-analyze mo rito? Yung angle alpha. Nasaan tong angle alpha na to? Ito yun. Yan yung angle alpha natin. And that is the pagitan ng axis at saka ng meridian in question. So, in this case, 70. Now, ganito ngayon guys. So, i-ano na lang natin. Power ng sphere plus the power ng cylinder multiply with the sine angle alpha squared. So, ganito ngayon ang mangyayari. So, parang ganito. Yung angle theta dito, ginawa lang nating 180 to represent what? The meridian in question. So, pag sinabi nating F180, that is the power on the 180th meridian is equal to plus 3.25 plus minus 1.75 multiply with sine 70 degrees squared. So guys, ang gagawin daw natin, kuhanin daw muna natin yung sine ng 70 bago pa tayo mag-square. So pag kinuha natin yung sine 70, ito yung mangyayari. Sine 70 is equal to 0.9397. Tapos, paki-square lang daw natin. So, pag in-square natin yan, ito ang makukuha natin. 0.8830. Then, wag mo munang i-add ito. Hindi mo kagad pwedeng i-add ito dito. Ang makukuha mo ay ito muna. Multiply mo muna yan. Yun. Yan. 3.25 minus 1.5453. Now, guys, pag tinanong ka, ano ang cylinder contribution? Ito yun. Yan lang yun. Ito ang kino-contribute ng cylinder power. Ito ang kino-contribute ng sphere power. So ano ang total power on the 180th meridian? And yung summation nilang dalawa, yan na po yun. Plus 1.75. 1.705. Okay?